Magandang oras mga kababayan, mga kagulid boy, good news dahil binuksan na pala nung nakaraang araw lamang ang pinakamalaking geothermal plant sa Pilipinas na nakabase sa Sorsogon. Kaya sabi ng ating Pangulo ay ito ay umpisa pa lamang. Kapag maganda ang kahinatnan nito at ang epekto nito sa Pilipinas at kung reliable ito, ang pagkagawa ay tuloy-tuloy na ito at pwedeng gawing template ang malaking geothermal plant diyan sa Sorsogon na binuksan lang noong nakaraang araw. Well, narito ang balita para sa detalye ng magandang balitang ito na geothermal plant at last in the Philippines. Pinasinayaan ng Tanawan Geothermal Power Plant sa Sorsogon City. Layo nitong mas mapalawak pa ang paggamit ng geothermal energy sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. The Philippines is now one step ahead in the shift to renewable energy dahil formal nang isinagawa ang inauguration ng Tanawan Geothermal Power Plant dito sa Sorsogon City. Nasa loob ito ng Bacman Geothermal Facility at tinatayang may net annual generation ng 159,000 megawatt-hours. Pinangunahan ng Lopez-led Energy Development Corporation ang inauguration bilang namamahala ng planta. Ayon kay EDC President and Chief Operating Officer Jerome Cainglet, isang milestone hindi lang para sa kanila kung hindi sa buong bansa ang inauguration ng planta. Alam nyo, geothermal project development is not easy. No? It takes a long and risky process to develop and implement a geothermal project. For us, it isn't just about discovery. It's about stewardship. Welcome development din ito para kay Energy Secretary Sharon Garin na nagsabing layon din ng Administrasyong Marcos Jr. na mapalawak pa ang paggamit ng geothermal energy sa bansa dahil dati na rin daw tayong nanguna dito. Okay, so dapat nga na padamihin yung geothermal power plant na yan dahil napakarami namang sources niyan. Dito sa lugar ko ay merong kumukulo dito na na lawa or lake na napakainit, pwedeng magluto ng ng itlog ng manok. Kaya pwedeng ito yung gawing parang template para maalis na tayo sa pagkaalipin natin sa pagbabayad nitong napakamahal na kuryente sa Pilipinas. At kapag nakadevelop lang talaga ng perfect na planta at kapag hindi nagmintis yan, ayan na yung ating pinaka-template, bali formula kung paano gawin. At pwedeng gawin yan sa lahat ng sulok ng Pilipinas para mawala na yung Meralco na yan, mawala na tong mga electric cooperative na nagpapahirap sa taong bayan sa Pilipinas. So kudos kay Presidenteng PBBM. Isa na namang napakagandang proyekto ang natapos sa gitna ng napakaraming isyu ng mga bangayan, ng paninira ng kampo ni Duterte, ay meron na namang natapos na magandang proyekto. Yan ang maganda kay PBBM kasi hindi binabalita gaano, pero meron palang ginagawa. Alright, balik tayo sa balita kurtesi ng Bilyonaryo Channel. Ang timeline po is we have to make sure na bago matapos ang presidente, lahat na kailangan na gagawin para bumalik tayo sa number 1 nandun. Pero kasabay daw nito ang pag-acknowledge ng mga problemang kinakaharap ngayon kaugnay sa geothermal energy shift. Isa po ito, napakamahal pong projecto. So yung risk po ng proyekto, minsan di ba, hindi naman yan pagtusok mo, sigurado na may lalabas eh. So tusok sila ng tusok hanggang may makita. So we are trying to study kung paano mabawasan yung risk nila. Kung pwede sana 50% nun mabawasan ang de-risking niya. Tapos kailangan po i-push namin din kung saan nila mabibenta yung power nila.
Sisiguraduhin din daw ng DOE, katuwang ang EDC at iba pang katulad na kumpanya na magiging sustainable ang geothermal power plants at ang pag-supply ng geothermal energy sa bansa. Nandito tayo ngayon sa Tanawon Geothermal Power Plant sa Sorsogon City, isang 22 megawatt power plant na isa sa mga pamamaraan ng energy sector para maisulong ang paggamit ng renewable energy sa bansa. Dito sa aking likuran, makikita nyo ang kanilang powerhouse kung saan ikino-convert ang steam into electricity. Ayon sa Energy Development Corporation, makatutulong daw ang geothermal energy para mabawasan ang pagtaas ng carbon emissions dito sa bansa. Okay, totoo naman yan na nakakatulong yan. Pero sa tingin ko ay mas maganda pa rin ang harvesting solar energy. Kasi napakaliit lang ng maintenance ng solar. Hindi katulad ng ito geothermal plant. Ito ay ano pa to eh. Mga lumang ideya ng electricity, harvesting electricity. Napakagastos kasi niyan. I-imagine sa planta lamang, sa paggawa ng planta, di ba? Napakaraming diyan, mga boiler, yung mga nagpapakulo at lalabas yung steam and then convert into electrical energy. Napaka ng proseso eh. Parang gumagawa kanyan ng yelo, ng ice. Kaya magastos, napakagastos. Hindi katulad ng solar power. Ito na nga yung inuna ni PBBM yung solar energy natin. Marami na sa Pilipinas ang nilagyan ng solar energy ng mga probinsya. Itong geothermal, maganda ito, pero kasi meron na tayong moderno ngayon. Yan nga yung solar energy na galing lang sa solar panels. Wala namang mga mechanical na parts ang solar panel, di ba? Wala namang gumagalaw diyan. Kaya walang gaanong maintenance. Hindi katulad sa geothermal energy, napakaraming engineer diyan, personnel na nagmo-monitor niyan. Kasi mahirap talaga yan. Kasi kumukulo yan eh, mainit yan eh. Kung susubra ang init niyan, sasabog yan. Meantime sa solar energy ay regulated talaga, di ba? At i-convert ka agad into AC galing sa DC current, direct current, convert into alternating current na 120 volts regulated at magagamit na kaagad sa mga bahay. Kaya para sa akin napakaliit ng gastos ng ng paggawa ng solar plant kaysa geothermal plant. Ang geothermal plant kasi ay itutusok mo pa yung napakalaging tubo sa sa ilalim ng lupa para mag-harvest ng steam, ng mainit na yung steam galing yan sa mga sa mga malapit sa volcano na lugar. Kaya napakahirap ng na proseso sa pag-convert into electrical energy. Ito kasing geothermal, naisip yan ng mga scientist noong hindi pa na-imbento ang solar energy. Ngayon solar energy na talaga, bakit pupunta pa tayo sa geothermal, diba? Pero anyway, magandang hakbang din yan, pero sa tingin ko napakagastos talaga. Kasi ang daming maintenance niyan, maraming powerhouse na ginagawa. Kasi steam boiler nga eh. Merong kumukulo diyan na napakainit na tubig na mag-convert into electrical energy at tagal na proseso yan. Yan ay napakagastos. Kaya para sa akin, concentrate na lang tayo sa solar energy. At napakadali at walang mga mechanical parts ang solar energy. Kaya hindi lang sustainable kundi walang gasto masyado, walang personnel masyado, init lang ng araw available yan palagi, 12 hours a day merong init ng araw. Kaya hindi nawawala ang init sa Pilipinas ng araw, napakainit. Pero sabi ko nga ay napakagandang balita din ito kasi geothermal energy. Maganda. One step ahead tayo sa mga karatig na bansa natin. Pero sa sa assessment ko talaga, sa solar energy na ako. Kasi available palagi. 12 hours a day, nandyan yung sikat ng araw. Walang maintenance.
Kunting maintenance crew lang, weekly lang ang pagtingin kung okay ba yung mga panels, hindi sumasabog, di ba? Hindi delikado. At regulated ang kuryente nito ng solar. Geothermal ay malaking success na rin yan sa Pilipinas na meron tayo niyan. Okay, kudos sa mga nag-invento niyan. Kudos kay PBBM. Magandang proyekto na magandang pamarisan din ng mga taga iba't ibang bansa dito sa Asia. Alright, sa kuya magpaalam ng mga kababayan hanggang sa muli. Ipaki-comment sa inyong gustong sabihin. Ano bang klaseng sustainable energy ang gusto nyo? Hydro ba? Hydro water? Wind energy ba? Solar energy? O itong geothermal energy na galing sa init ng lupa? Ako magpaalam na sa mga bago pa lamang sa channel. Huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa aming mga content creator at sa aking mga avid followers. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.